Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ito na naman tayo, mag-update tayo about kay Oma. So, mga Lods, nung nakaraan kasi, di ba, may mga pinadala tayong mga gamit. Alam niyan, di ba, namili ako sa palengke, tapos, nagantay ako ng duster, na talagang Pinay na Pinay ang dating ha. Kumbaga, Mother Pinay ang datingan para ipapasuot natin sa Korean Oma, di ba? So, mga Lods, ang nangyari kasi, nung pinadala ko na siya, excited na excited ako. Hindi pinayagan yung mga ibang mga items. So, kagaya ng tuyo, dried fish, hindi pala siya basta-basta pwedeng ipadala daw, lalo in Korea. Actually, medyo mahigpit daw sa Korea eh. Pagkatapos, kung magpapadala ka ng dried fish, kailangan daw merong brand. Pagkatapos, yung company na yon is parang pwede siya magpadala sa ibang bansa. May mga papeles silang hinihingi. So, sa madaling salita, hindi na nagawa ng paraan para may padala siya. Lumipat ako ng courier kasi parang medyo hindi sila sigurado kung ano yung mga kailangan pang papeles para mapayagan yung mga ibang pagkain. Pati yung corn beets and also yung mango. Parang hindi pinapayagan doon sa may isang courier na yun. So ginawa ko, lumipat ako ng courier. Yung pala, pwede naman pala as long as sealed. Tsaka parang hindi ganun karami na para magbebenta doon. So ang pinadala ko lang naman corn beets, 'di ba, isang buong ganun na malaki lang. Kaya ako pinadala kasi symbolic 'yun na parang sa Pilipinas, yung ordinaryong tao dito, yun yung pulutan, 'di ba? Pag umiinom. Alam niyo naman si Oma, ang hilig sa sa soju, 'di ba? Tapos, ang talagang gusto kong ipadala talaga yung sangkalan. Yung sangkalan actually, muntik siyang magkaroon ng problema kasi kahoy. So, alam niyo naman, meron din tayong mga pinagbabawal na ipadala yung kahoy or baka daw may dalang bakterya or sakit. Siyempre, di ba, kahoy pa rin yung kumbaga, galing yun sa mga puno, living things, ganun. And then, ang pinaka nagbigay talaga ng problema is yung dried mango. Pero hindi talaga yung mismong dried mango ang problema, pero yung timbang, yung pagkakalista kung gaano ba karami. So, nung na-correct naman, kudos dun sa may courier, nasikaso naman nila at naipadala naman sa nanay ko. Actually, yung nanay ko tumawag na nga sa akin na meron nga daw problema sa mangga kasi mali daw yata yung na-declare na timbang. Pero alam nyo, Lods, lahat ng timbang na nilagay ko doon, lahat ng ganto, lahat yung dineclare ko ng tama. Siguro nagkaroon lang ng typographical error yung taong mismo nagtatype doon. That's the reason why sila din yung umasikaso. I make it sure na talagang sumusunod ako sa may legalidad para hindi ako magkaroon ng problema sa pagpapadala sa nanay ko. Yung mga ibang mga gamit pang hindi na ipadala doon is yung yung mga coconut products. Alam nyo sila Oma, pati yung tita ko, pati pinsan ko, nung pumunta sila rito yung coconut oil talaga. Ang pinaka gusto nila, kaya nga ang dami nilang kinuha dito na products coming from coconut. So yung pinadala ko yun, 3 boteng coconut oil yata yun. Pagkatapos yung mga coco balm, ganyan, coco lip balm, hindi siya pinayagan, Lods. So, sabi ko sige, pagpunta na lang. Pero pag hand carry, pinapayagan naman. So, may mga papakita akong video sa inyo ito mga Lods, tapos mag-react tayo ng konti, okay? 괜찮아. 이 망고 세개 때문에 이 망고 때문에 문제가 있었던 거야. Alam din ni Oma na dun yung problema 유명하대요. 무슨 장 유명하대요. 다른 거 별로 위에 담는 거 아니야? Big Brothers. Yung chocolate mga Lods, sobrang nagustuhan nila. Sobrang nagustuhan nila yung chocolate. So kita nyo rin mga Lods kahit si Oma, alam niya talaga yung mangga yung nagkaroon ng problema. Sinasabi niya nga doon sa mga kasama niya. Pagkatapos yung chocolate, akala nila parang simple-simpleng mga chocolate lang sa kanto-kanto. Nung natikman nila, grabe, nakagustuhan talaga nila. Yun nga lang, yung corn beets hindi na nagtagal. Alam niyo naman si Oma, napakahilig sa soju. So yun yung unang ginawa niyang pulutan. So ito naman, pakita ko sa inyo mga Lods, yung nag-duster naman siya. 앞으로 손을 잡 당겨야 돼. 그거 이제 묶는 건가 봐. 잡 당기면 되는 거야. 이거 뭔 옷이야? 쓰는 것도 있고. 야, 너 돌쇠이래 큰데 그것도 봤어? 잠옷인갑다. 아니야 바깥에 끌고 다니는 얘네 아니, 저거 쟤네 옷이야. 필리핀 그 저거 나라의 옷이야. 특이하다 야. 전통 옷이야. 특이해. 이 키가 크니까 언니 어울리지. 그치. 엄마 아주 이런 실크네. 땡큐. 얼마인데? Kita nyo mga Lods, nagmo-model-model pa, no? So ito naman mga Lods, kaya ako nga pinadala to kasi gusto ko nga siya makitang nagsusuot ng duster, di ba?
Filipino mom talaga ang dating, di ba? So dahil dyan, pag nakita siguro siya ng mga ibang Pilipino, uy, siguro may Pilipinong anak to, unless kung maalala siya. Actually, mga Lods, nung pumunta si Oma dito sa Pilipinas, nag-CR sila, tapos sinabi nung mga Pinoy, Oma, gumanon. Hindi ako kasama nung nagpunta kami ng Zambales, tapos nagpa-picture daw sa kanila. Tuwan-tuwa nga si Oma nun eh. 전화도 보내고. 엄마, 아, 아들, 좋다야. 진영들이 내가 좋아하는 거. 고마워. 여기 다 들어. 여기 다 보여. 이 얼굴을 보내야지, 보내야. 가방이다, 가방. 가방. 아들이 보냈어? 어머나 이뻐요, 아들. 아유. 야, 피키니 가야 되는데. 그러면 이걸 잡고 비키니인지 가야겠네. So mga Lods, ito naman, nakita nyo 'di ba nung nakuha niya yung sangkalan, medyo parang naging emotional nga siya ron kasi ang nakasulat doon, from your son Junyong. Ilang beses ko na rin naman sinabi yung dahilan kung bakit hindi pangalan niya yung nilagay ko. Gusto kong makita niya, every time na ginagamit niya yung sangkalan na yun, meron siyang anak dito sa Pilipinas. Kaya nga, from your son Junyong. So hindi niya mafe-feel na mag-isa siya, di ba? Ang mafe-feel niya, meron siyang kasama. And yun din yung bag, para yung isa sa mga simbolo ng Pilipinas yun na. So mga Lods, ganun pa man na hindi na ipadala lahat, pero marami nagsasabi nung nakita nila yung ibang mga clips na to na sobrang saya daw ni Oma. Actually, yung yung sangkalan ayaw niyang gamitin. Baka daw maluma. Sabi ko, gamitin mo lang. And then pag naluma na, hindi naman matatanggal yung pangalan ko dun eh. Tsaka niya itabi, di ba? So, yun na yung magiging remembrance. Kasi mas maganda kung ginamit. Parang, di ba, mas totoo, mas authentic. So mga Lods, sana natuwa kayo sa update na to. And then mag-update ulit ako sa inyo ng mga napagkwentuhan namin noong nakaraan. Okay? So, ihiwalay ko ng video yun para makita nyo kung ano yung mga ibang mga plano niya. Yun lang mga Lods ha. Thank you!